Posibleng humantong sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga Pilipino ang girian sa pagitan ng mga Marcos at mga Duterte. Ito ang ikinababahala ni former Senator Gringo Honasan sa bangayan ng dalawang pamilya. Sa panayam ng DZRH, nanawagan muli si Honasan kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-usapan na lamang ito ng mahinahon. Anya'y dapat nilang isaalang-alang ang kapakanan ng taong bayan dahil sila ang unang maaapektuhan sa hidwaan ng dalawa. Ang worst case scenario, Apa. maghiwa-hiwalay na tayo. Yan ba ang gusto natin? Yan ba ang gusto ng sambayan Pilipino? Pag naghiwa-hiwalay tayo, nagkapaklas-paklas itong republika na pinagbuwisan ng pawis, dugo at luha. Lalo na ng mga pangkaraniwang mamamayan na walang trabaho, nagugutom. Yan ba ang gusto nating endgame? So ang makakasagot dyan, kaya pinaalala ko lang, no? Taong bayan na ang sasagot dyan. Hindi na si President Duterte o si President si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang sasagot dyan, taong bayan na. Nagpaalala rin ng dating senador sa mga pinuno ng bayan, maging sa mga mamamayang Pilipino na huwag magpapadala sa emosyon at huwag magparamdam ng pagkampi. Sabi pa ni Honasan, nagpapaalala lamang siya dahil alam niyang hindi maganda ang kahihinatnan at magdudulot lamang ng gulo ang hidwa ang nag-umpisa sa politika. Sabi ko ito, Jerry, no? Katunying, dahil naranasan ko na yan, personal, no? Naranasan na natin yan. Hindi makakabuti yung nagsisimula sa hidwaang politikal tapos humahantong sa gulo. Hindi yan makakabuti sa atin ngayon. Matatanda ang malaki ang naging papel ni Honasan sa EDSA People Power para patalsikin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 at kalaunay pinangunahan din ang kudeta laban naman kay dating Pangulong Corazon Aquino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulyas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon!